po sa ating lahat at welcome sa panibagong episode ng Kalambag. Kumusta po ang lahat ng aming manonood? Hello, hello, hello! Ako po si Meryl Enchenzo at kasama ko sa episode na ito ang aking kasama, si Day Akim. Kaway Day Oh, Akim. ayan, isang napakagandang hapon sa ating lahat na isang makabayang hapon sa ating lahat, no? Isa na namang Sabado ang ating pagsasaluhan, no? Kalakip nito ang mga aral, no? Na siyang ating kapupulutan at mga gamit natin para sa ating komunidad. At alam ko ngayon, Daeneril, no, kakaiba itong topic na to, no? Kumbaga, first ever natin na nagkaroon tayo ng ganitong topic, no? At I'm so excited kasi hindi lamang ito related sa akin, kay Meryl, kundi sa lahat tayo ng kabataan, no? Kasi, of course, nalalaman na natin mamaya, no? Tungkol ito sa research, no? At alam ko ilan sa inyo ay may mga ideya na, no? At ilan sa inyo ay meron ng haka-haka, kumbaga, may mga nai-research. Tama ba, Meryl? Yes, tama day Akim. Very interesting ang ating topic ngayon kasi for the past weeks, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa Women's Month, 'di ba? Yung celebration natin ngayong buwan ng March. Pero para sa huling Sabado na ba? Tama ba? Or hindi pa? Hindi pa pala. Huling Oo. Sabado na, dahil. Ay, huling Oo, Sabado kasi, na pala talaga. huling Yes, Sabado. oo. So Makikita para nyo sa naman huling tayo sa Sabado ng March, syempre medyo unique yung ating pag-uusapan. Ito nga ay tungkol sa, gaya ng sinabi ni Day Aki, ayan, no, parang, ay, ayan, no, tungkol sa research, no, yung pag-uusapan natin ngayon. At, of course, natin excited na. At isa pa, meron tayong nakakasama, na mula sa Kalambag Lakas, ayan, parang nawala ata si Day. Meron, tama ba? Nawala ba sa ayan? So, kaway-kaway mula sa bayan ng Zambales, no, na talagang lagi kong hinihintay, no? Lagi nating inaabangan sa tuwing sila ay magla-live stream, no? So, ayan, huwag nating patatagalin pa. Let us all welcome, no? From Kalambag Lakas, unahin natin si Hana. Ayan, magpakilala ka, Hana. Hi, good afternoon everyone po. My name is Hannah King, galing po sa Lakas. Hello po, I'm Ayan. Katan po. Isa pong lakas kabataan at isa pong lakas year researcher. Hello po, ako po si Ayan. from Lakas, pong Lakas Researcher. Ayan, mula kay Hana, Jessica, at si Edward. Ayan, so, Jessica, anong year mo na nga ba? Sa ngayon, oo. Anong year level mo na? Um, Ako po, grade 12 student na po ako ngayon. ABGA student po. School. Ayan. Ah, Ikaw, ano? Year college, ang tinitake ko po na course is Bachelor of Secondary, major in Mathematics. Yun. Oh, Year, year college po, base criminology po. BS Criminology. Napaka-diverse sila, no? May Gator student ka. Meron tayong, of course, galing sa education, no? Major in mathematics. Oo, sorry, naamin ako sa mathematics kasi magaling talaga sila. And of course, no? We have, BS Criminology na talagang protekta sa kanilang bayan, no? So, sa tingin mo ba, naiisip mo sa ngayon? Ano yung napipil mo sa ngayon, Dai, no? Nakamute ka, Dai. ayun, sorry. Ayan. Kasi nawala ako bigla kanina. Naku, ito talagang internet connection na to. Medyo pinapahamak tayo minsan. Pero anyway, Oo. syempre, ang nararamdaman ko ngayon ay very excited and very proud sa tatlong to, no? Lalo na sa kay Hannah at saka kay Jessica. Kasi si Eduardo ngayon ko lang nakita or nakilala. Si Jessica at saka si Oo. Hannah, kung tama yung pagkakaalala ko, nakasama na natin sila before sa mga episode. And sa mga episode na yon, high school pa ata sila, hindi ako nagkakamali. And ngayon nga, ayan, naging college na, naging senior high school. So I'm very proud, no, na makita ko kayong nag-grow din dito sa Kalambag. Yun. Ikaw, Day Akim. Of course, I'm so happy, no, kasi meron naman tayong isang nakasama at nakilala, which is Yes. nandyan si Eduardo, no? So, ayun, actually medyo excited na, medyo ayun.
But, of course, kinakawa, no, kasi mga kabataan. Pero sige, ilalaban natin. Ayan. So, ito simulan na natin, no? Kasi talagang hinihintay na tayo natin mga manonood. Ayan, no? Kasi isip nyo kung marinig niyo yung word na research. Halimbawa kung sabi ni teacher na, uy, meron tayong research. So, sa inyo ba, ano ba yung nafe-feel nyo or ano yung naiisip nyo kapag may mga ganong scenario? So, uwi natin si Jessica, ayan. Kasi siya yung nasa gitna. Hello po. Sa akin po, pag naririnig ko po ang salitang research, ang una pong pumapasok sa isip ko is parang nape-pressure po. Kasi po, di ba sa paggawa ng research is mahirap, madaming process. Pero yung research po is napakahalaga po. Siyempre, lalo sa pag-aaral. Kasi yung mga knowledge na natututunan natin is nano-nurture natin and nai-enhance. And then, yung mga sa paggawa po ng research, may mga new knowledge po tayo na-acquire na pwede po nating magamit sa araw-araw. So, ayun, no? Talagang may kanya rin siyang research, no? So, ayan, kay Hana naman kaya. Para sa akin po, ang research, isa rin ang research po sa pwedeng maging daan upang mapaunlad natin palalo kung ano at sino tayo at kung magdagdag kaalaman po, lalo na sa aming mga kabataan, lalo na sa napapanahong pangyayari po ngayon. So, si Eduardo naman kaya, ano yung nararamdaman mo o ano yung naiisip mo pag naririnig mo yung kung binibigyan kayo ng task si teacher ng research, gano'n? Ang research po sa akin is, pag naririnig ko din po yun, is na pressure din po kasi ako. Kasi hindi ko din po kasi alam masyadong gumawa ng research kasi marami din pong classes o paggawa nga ng research. So, Eduardo, Nako, agree na agree ako doon day Akim, no, na oo. talagang intimidating talaga ang research kapag una mo siyang napakinggan. Kasi, oo, hindi tayo masyadong sanay doon sa research. Kailan nyo ba first na encounter yung research? Oo, yun. Ako po, nung encounter ko po sa research is nung grade 11 kami. May pandemic pa po nun. So, yung mga pag-aaral po namin is through online. Ay, oo, no, kasi pag nung grade 11, parang may subject na research. Tama ba? Oo, practical research ata yun, sa naalala ko. Si Eduardo naman kaya, kailan mo first na-encounter yung research? First encounter ko po is nung grade 11 din po. Hanggang grade 12. Pandemic din po yun, kaya hindi ko din po masyadong kasi through social media. Yun, talagang pandemic din nagsimula, no? So, parang kagaya rin namin ni Meryl, no? Talagang nagsimula rin yung research. Pero sa amin is hindi rin masyado na-emphasize since pandemic and mahirap talagang mag-gather. But how about si Hana? First time mo ba to, Hana, o na-encounter mo before? Ako po kasi, I'm a grade 12 student, nagsimula po ako nung last year lang din po. So, I'm sorry po sa ito. Last year lang din po, from grade 11 po, nag-start po ako nag-research. So, meron po kaming by group, may practical research po. Nag-start po kami about agriculture or agribusiness po. Ayun, ako, very interesting, no? Kasi lahat pala tayo may experience na talaga sa research na mula sa ating mga schools, no? As early as grade 11, na-introduce na sa atin ang research. And totoo naman yung mga sinabi nila, no? Ni Jessica, ni Eduardo, tsaka ni Hana, na talaga namang importante ang research. Kasi mula dito, nakakakuha tayo ng bagong impormasyon o kung hindi man bago, ay mas nadadagdagan yung mga kaalaman natin, 'di ba? So, ayun, very exciting kasi lahat naman pala tayo may idea na tungkol sa research. Pero, Dai, to be specific, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa youth-led action research. Research, of course, no, na talagang ginawa nila, o sila mismo yung nag-conduct ng research, no. Ayun, no, talagang pahirapan talaga yung signal. Ayan, nakabalik sila. So,
youth-led action research na talagang kinabibilangan, kinabibilangan ng mga kasama natin sa Kalambak na kumbaga nagkaroon sila ng research tayo no, na talagang sila yung gumawa, sila yung talagang talagang bumuo ng research na yon. At in some point din makikita sa research na yon na talagang may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang point of views, may kanya-kanya kumbaga from introduction to to recommendations. So talaga nakaka-amaze. Kasi kung tutusin talaga din na napakahirap gumawa ng research talaga. And I agree on that. Kasi talagang kailangan mong paggugulan ng panahon, ng oras, hanggang sa mabuo mo yung research. No, na talagang sabi talaga nila na napaka-crucial ng part na ito. So, I will take the table to you, Dai, no? For other matters. Oo. Yes, exactly, Dai. Actually, ngayon ko pa narinig ang tungkol sa youth-led action research. Kaya, very Mm. interested ako malaman kung ano ba to, tungkol saan ito, or paano ito Oo. nangyayari. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, yung nadidiscuss lang sa atin sa school is very general, no? Tungkol sa qualitative research, Oo. quantitative, tsaka under doon, ano yung mga research under sa Oh, quantitative at technology, qualitative. Yes, mga yung mga technological, ganyan. ganon. Tapos ano Mm-mm. pa, yung iba, marami pa yun actually. Oo. Yes, marami pa talaga. Kaya naman, ayun, pakinggan natin sina Jessica, Hannah at Eduardo kung para ma-discuss nila or ma-explain nila sa atin kung ano ba yung youth-led action research. Ayan, Eduardo or Jessica or Hannah, sino ba sa inyo? Ayan, okay, Jessica. So, Enlighten us kung ano ba yung youth-led action research. ang youth-led Oo. action research po is, ito po yung research na kung saan ang mga kabataan po ang nangunguna or nagli-lead ng paggawa ng research, and at the same time po, may action po na nangyayari pagtatapos po nung ano. Mm. Very interesting, Dino, kasi kabataan talaga yung nangunguna. Siya yung mula sa pagbuo, tama ba? Pag-conceptualize, Mm. pagdating sa mga data gathering, and then pag ano ng mga results. Tama ba, Jessica? Ganun yun? Yes po. And yung Mm. youth-led action research po is, yung mga lakas kabataan po, yung mga naging researcher, um, sa pag, sa paghahanap po ng mga respondents, sama-sama po kami na ah, bumuo and para magawa po namin ng maayos yung YAR. Mm. Napaka-interesting Oo, naman nun, dahil no? no? Mm. Oo, dahil actually, no? Talagang pinag-effortan talaga nila, ganon. At saka talagang collaborative work yun ha, in fairness, Jessica. Tapos, Jessica, since kayo, di ba kayo yung mismo yung gumawa na research na yun? So, ano yung mga experience niyo or ano yung mga memories niyo na hindi niyo malilimutan habang kinakandak niyo yung research na yun? Yung sa ano po, yung mga na-experience po namin, mula po nung ginawa namin yung YAR, yung sa simula po may mga workshop po na ginawa sa tulong po ng INIT at ng ASBEY. Tinulungan po nila kung paano kami gumawa ng mga analysis, kung ano po yung mga pwedeng naming gawin. Tapos hanggang po sa nagkaroon po kami ng seminar po, yung sa ano po, kuha na po kami ng mga data galing sa mga kabataan. 2 days po yung ginawa naming seminar, and doon po madami po kaming na-experience, lalo yung sa ibang kabataan po, na nalaman namin yung mga naranasan nila, na yung sa example po yung discrimination, yung galing po sa school, and yung mga subject po na nahihirapan sila, and maging yung ano po recommendations po nila is nalaman namin. Okay. Ano pala nun, no? Napaka-relevant rin ng kanilang topic, no? Tungkol sa Oo. racism, discrimination, no? Pero bago nun, no? Bago tayo mag-dig deep tungkol dun sa research nyo, interested ako, paano ba ito nagsimula? Or paano nabuo? Like, naisipan lang ba ninyo na, maganda Oo. itong gawin? Or may nag-encourage? Or may ano sa inyo, nagsabi na baka pwede nyo to gawin? Ganon. Saan siya Um, nagsimula?
Since po may partnership po yung ano po namin, organization or yung lakas po, lubos na alyansa ng mga katutubong ay Tanang Sambales, may partnership po siya sa Init and Asbay. And Mm-mm. kadalasan po, di ba, sa mga IT student is nakakaranas po sila ng mga bullying, yung mga racism. So, naisip po, sa tulong po ng Init and Asbay, naisip po na maggumawa ng isang research na kung saan yung mga kabataan ang magli-lead and at ano po para matugunan po or malaman yung mga hinaing ng kabataan. So, sabay-sabay na napag-isipan ng lakas, ng init, tsaka ng Net, asbay, no? Oo. Nung una nyo itong narinig, ano rin ba ang naisip nyo? Sa tingin nyo ba, kailangan ba talaga siya gawin sa inyo? Or ano ang sa tingin nyo kaya? Kasi si siguro Eduardo kung naman, oo. Oo, kasi siguro 'di ba kung mag-search ka sa Google Dai, marami din namang lumalabas na mga study tungkol doon sa racism or Oo. discrimination na Mm-mm. kinakaharap ng mga katutubo, no? Pero sa tingin nyo, bakit kaya kailangan talaga gawin yung youth-led action research ninyo or ganon? Kailangan kasi, ano po, kasi may mga nakakaranas po na kapwa ko IP dahil po may pumapasok na din po nag-aaral sa Mm-mm. labas ng ano po, community namin. Yun po. Hmm, Dahil tama po, no, Kumbaga, para Dai, Mary, makaano, no? Dai, go. dahil doon po sa research Mm. na ginawa, Kumbaga, Dai, na nalaman po namin yung mga hinanain o mga suliranin nga po ng mga kapwa ko IP na kinakaharap nila doon sa labas o loob ng paaralan. ayun. No, talagang, although, tama yung sabi ni Dai, Mary, no, na may mga research na, may mga nakadak na research regarding sa racism. Pero mas importante pa rin talaga, no, na yung localized research, no, na talagang Yes. realistic na nangyari within that community, no, para patunayan na talagang may nangyayari talaga na racism sa kanilang community. And of course, no, yung recommendation is it serves as na kumbaga to take an action, no, na gano'n yun. Kaya yung sabi ni Jessica kanina, no, hindi lang basta-basta research dahil kundi ginagawan din nila ng action, no. Talagang napaka-worthy niya talaga na research. Tama ba, Day Mariel? Yes, exactly, Day Akim. Na ngayon nasabi ni ano no ni Eduardo yung tungkol sa ano na para malaman nila no yung tungkol sa mga nararanasan ng mga kabataan mula sa kanilang community. Baka pwedeng mag-dig deep na tayo sa research ninyo. Sino-sino ba yung mga participants dito? Mm-mm. So, yung mga participants po, nagkaroon po kami ng mga 36 na participants and mga estudyante po sila mula junior high school, senior high school, college, and maging yung mga ALS po, ALS student. Sila po yung mga naging participants namin. Okay, madami din pala no. Ilan sila lahat? 36 po. Naku, ang dami. Hindi ba kayo nahirapan nun pag-handle sa kanila? Ano po, bali po, 8 po kami na researcher and may mga adult support po na gumagabay po sa amin. Yung sa 8 po na researcher, bale, tigda-dalawa po kami. 'Di ba apat po yung parang apat yung grupo ng mga respondents, parang tigda-dalawa po kami ng mga inaasikaso ganun po. Hmm. Ayun, nakahati yung tama rin din yung strategy niya na hatiin, no, yung tawag nito, yung task kasi collaborative work siya na kumbaga mas madali kapag mas marami yung gumagawa. Tapos kung lahat gumagawa, no, lahat nagtutulungan, mas mapapadali yung trabaho, no. Talagang may unity dun sa community nila. Tama ba, Day Meryl? Yes, exactly. Na sana lahat, no, nakagrupo ng gano'n. Kasi ngayon sa college, naku, isa-isa, dalawa lang tayo sa isang research, di ba? Ay, oo, dahil sa amin nga is tag-isa talaga, one person, one research. One research. So, ayun, kakayanin. So, Yes, so ayun. Ayun, napakadami pala, no? Pero
paano naman yun? Nagmi-meet ba kayo or paano nyo dinidiscuss yung mga gagawin nyo? Kasi, di ba may naka-assign sa inyo, kanya-kanya, pero paano nyo napapanatili na isa lang yung goal ninyo or pareho kayo ng ginagawa, ganun? Ano po, so bali po, nung mga time po nun is, may mga pasok pa po. So, parang, yung sa mga oras po, hindi po kami parang hindi po same ng mga schedule yung mga student kasi yung ano po, iba-iba po kami ng school and yung pag nag-meet po, parang nahihirapan, may mga researcher po, minsan na wala, hindi maka-attend kasi may ginagawa, busy. Pero ano po, parang nagawa pa rin po namin ng maayos sa tulong po ng nila Ma'am Dilin po, ng mga ibang adult support. Dahil po sa tulong nila, nagawa namin yung research and yung sa mga nature of activity po. Parang naiano po namin siya effective. Nice. Okay. So, paano naman yung ano din, yung process na talaga ng inyong research? Like, nabasa ko dito, no, sa inyong ano na nagkaroon kayo ng youth camp din. Baka Opo. maaring mag-share din kayo tungkol doon. Okay. Ayan. Baka si Eduardo, no? No, gusto ko marinig si Eduardo mag-share. Ayan. Kung Ah, yung yung naging experience na during yung camp na yun. so, Go. yung experience ko po nung nag-youth camp youth camp po is ano po. Siyempre kinakabahan po ako nung una kasi hindi ko din po kasi alam yung kung paano po gawin dahil handle yung bawat ano tas na ibibigay sa akin kasi isa din po akong ano first timer na ano po tas estudyante din po. Pero na inexplain din po ng mga adult support kung paano po gagawin tapos i-handle yung bawat task na ibibigay sa akin. Nagawa naman po ng maayos po. Wow, ang galing naman nun, no? Ikaw kaya, Hana, kumusta din yung experience mo doon sa youth camp? So, ayun po, hindi ko ako totally nakadalo sa mismong youth camp. Pero nung present po nila sa lakas, in behalf of SSG officers po, dahil naging spokesperson po ako ng SSG officers, yung naging mismong research po nila is mas naging nakatulong sa amin para paano ba namin may handle ng maayos bilang katiwala ng school yung mga officers po, paano namin may handle ng maayos yung mga kabataan. Para, syempre ang hirap po na i-handle sila kung hindi namin alam kung ano yung mga gusto nilang gawin or hindi nila gustong gawin. May mga bagay po kasi sila na pinapagawa sa kanila pero ayaw po pala nilang gawin. So yung research po na nangyari, so malaking tulong po in behalf of the officers, SG officers of Lakas High School. Kasi yun isa rin po sa naging daan para mas mapalago yung communication ng bawat isa po dun sa school, dun sa Lakas High School po. Okay. So, na-present pala sa iyo, no? Hindi ka nakadalo dun sa youth camp, pero na-present sa iyo. Bali yung na-present sa iyo, yung results na, tama ba? Results ng study. Okay. Sige, si Jessica naman, paano nangyari yung youth camp ninyo? O paano nagsimula? Ano yung mga activities, mga ginawa niyo, ganun. Yung sa youth camp po namin, ang una po, yung sa paggawa po ng nature of activity, isa po ako dun sa gumawa ng mga kung anong gagawin nila, yung oras, yung kung kailan sila magbe-break, lunch break. And yung sa youth camp po namin, masasabi ko po na masayang experience yan kasi dun po, naranasan po namin na maging leader, maging facilitator, kausapin yung mga kabataan and dun po sa mga activity, hati din po yun sa mga researcher na sila yung magsasalita sa harapan. Parang maboost din po yung confidence namin na syempre po as a student po, hindi po kami sanay na magsalita sa harapan. Parang kinakabahan at natatakot po kami na halimbawa magkamali ng masabi. Pero ah sa ano po, sa tulong din po ng mga kapwa researcher, parang naboost po yung confidence namin. And yun sa mga activity nga po sa YAR, yung sa camp namin, parang mas naging ano po, yung mga
kabataan po is mas naging open po sila sa amin, yung mga gusto po nilang sabihin. Yun po. Mm. Ayun, no? So, mga ilang days ba yung naging camp ninyo, Hana? Ilang days ba yun? Ang alam ko po na naging ano nila. Kasi pinasa din po kasi nila kung yung schedule po, naging schedule nila, yung mismong naging daloy ng program na meron sila. So, ang pagkakaalam ko po, meron po silang 2 days na in-spend para po dun sa naging youth camp nila. And ginanap po yung Palanginan, Ibas Sambales. Ayun, talagang makikita natin Dino na ano, yung sa camp na yun, hindi lang sa more in focusing on the research lang, kundi based sa sinabi ni Jessica, mga kapatid natin sa Kalambag na tawag dito, meron din sila natutunan and na-boost yung confidence nila and kasi yung mga kabataan talagang nag-share sila sa kapwa din nila kabataan kasi mas comfortable sila doon and maganda yung naging youth camp nila, naging tulay para hindi lang i-boost yung confidence kundi makapag-express ng saloobin at yung mga kabataan natin sa lakas, no? Sa kapwa din nila kabataan, no? At narito sila Miss Jessica, sila Eduardo, para kumbaga tumayo bilang, hindi lang representative, kundi maging boses na rin, no? Ng lahat ng kabataan dyan sa lakas, no? So tama ba, Day Meryl? Yes, exactly. Yung speaking engagement mo ba dun, Jessica, naging MC ka or naging resource person Facilitator, talaga, gano'n? like speaker? Mm. Ano lang po, parang naging facilitator po ng isang activity. Parang in-explain lang po kung paano nila gagawin yung isang activity. Ganun po. Okay. Pero may mga ano din ba kayo? May speaker din, ganon. Opo, may naging speaker po kami yung isa pong leader sa Lakas Pamayanan, si dito to Baghugatan po. Chairman po. Wow. Ano rin yung ano, yung diniscuss niya? Yung Oo. about po sa IP, yung start po sa mga rights po, IPRA rights. Yun po. Tapos may mga kwentuhan din po na nangyari. Parang Wow, forum parang, ba siya? Oo. mm Parang forum ba siya yun, ano? Parang forum ba yun, ano, ibig mong sabihin, ano, Jessica, kung saan, kumbaga, may gustong itanong, then sasagutin ni speaker, tapos, kumbaga, merong sharing of thoughts din doon sa camp niyo. Opo. Sa mga ano po, at the end po ng mga speaker na nagsasalita, mayroon pong sharing kung ano yung mga natutunan nila. Mm. So, ikaw naman, Jessica, ano yung na-share mo doon? Or, as facilitator, ano yung mga natutunan ng mga kabataan doon sa camp na yon? Sa akin po, ang natutunan ko po dun sa camp is yung maging mahaba po yung pasensya. Kasi sa mga kabataan po, halimbawa po nagtanong sila tapos magtatanong na naman ulit, tapos magtatanong na naman ulit. Siyempre, as a researcher po and as a ate po nila, dapat maging mapagpasensya ka and maihandle mo sila ng maayos. No? So, talagang napakaganda ng ano niya, no, ng camp. So, baka si Eduardo may gusto kang i-share tungkol doon sa natutunan mo doon sa camp. Or yung natutunan ng ibang mga kapwa kabataan tungkol doon sa camp na isinagawa dyan sa lakas. Or baka may ano, may maalala si Eduardo na isang memorable Oo. experience mula sa camp. Ano kaya yon? Oh, yun na, oo. Oh, natatawa si Eduardo, no? Ayan. Yung sa akin po, ano, yung memorable po na experience ko po dun sa youth campus, ano, yung nagsama-sama po lahat ng ano po, IP kabataan po doon. Nag-sharing po ng ano mga problema tapos yun nga po nalaman ko po kung ano mga hinanain nila. Tapos pagkatapos noon po ng ano nagbanding po naligo po yun. Wow, napakasaya nun, no? Yung pag-gather ba ninyo mga IPUs, madalas ba yun or sa pagkakataon lang na yun dahil nagkaroon ng research or nagkaroon ng camp? Ano po, parang yung pag-ano po namin is nung may research lang po kasi kami po mga kabataan, syempre iba-iba po kami ng mga ginagawa. Parang hindi po kami madalas na nagkaka-encounter. Pero nung research po, parang mas naging matatag po yung pagsasama ng mga lakas kabataan. Wow. So, meaning nag-open din yung research to ng isang samahan or mas napatatag yung inyong
samahan, relationship ninyo sa isa't isa bilang mga katutubong kabataan. And it's very nice, no, dahil hindi lang kayo natuto mula sa experience, kundi may naibaon din kayo na, alam niyo yun, mga memories na nagkakasama din kayo at saka naging daan din yun para mapakinggan ninyo ang isa't isa. Tama ba? Yes Yes po. po. Wow, nice naman, no? Ikaw, Dayakim, ano ang mga thoughts mo tungkol doon? Sana din tayo, no, makaranas tayo ng ganon. Oo, no? Maging facilitator man lang dyan sa, Kalambag Lakas, okay na ako doon. No? So, sa akin naman, no, talagang maging tulay talaga, no, yung camp nila na magkaroon sila ng gathering, no? Mamit sila yung mga kabataan. And, kumbaga, doon sa field na yun, they realize na, hindi lamang para tayo yung ganito yung nararamdaman. Maging sila din sila pala. So, nagkaroon ng empathy, no, yung nagkaroon ng, kumbaga parang pumitik sa isip nila, hindi lang pala ako, siya rin pala. So, parang nagdamayan na rin. So, ayun, no, napakaganda experience yung Day Meryl, no? Ikaw ba? Naisip mo ba na na sana may ganun pa ulit? Yes, syempre. And gaya nga nila, no, tayo din dito sa Kidapawan, hindi na masyado nagkakaroon ng mga gatherings ng mga youth kasi ayun nga, nagkakaroon tayo ng iba't ibang schedule, busy sa pag-aaral, 'di ba? So, magandang opportunity yon yung research na yon and sana mangyari din sa atin or sa iba't ibang lugar para magkaroon ng time or space or avenue na makapag-gather yung mga youth, magsama-sama or magkakilala man lang, 'di ba? So, ayun, balik tayo sa research ninyo. Ano naman din yung mga naging resulta? Kasi 'di ba yung youth camp parang isa siya sa naging activity. Ngayon, after nun, ay nagkaroon na syempre ng results. So, ano naman yung mga nalaman ninyo mula sa mga naganap na activities? Ano yung naging results? Um, sa ano po, siguro dun sa naging observe ko po sa mismo naging research nila, meron po silang mga likes and dislikes na nakalagay. Mula sa subject Mm. hanggang sa mga personal things like ano nga ba po yung mga gusto nila na meron sa school or mga ayaw nila sa school. May mga ganun din po sila. Like even meron po silang kung ano bang subject yung gusto nila. Kung meron po sa research nila is yung ang math, ang pinaka-dislike nila. Mas marami pong nag-vote sa math. And marami-rami din po ang nag-vote sa English for their likes po. Pero sa dislike Mm. is one of yung ayaw po nila is yung math po talaga. And isa rin po ang research na yon sa kung malaman din po ng mga teachers kung ano pa nga po ba yung mga dapat nilang baguhin or mga dapat pa nilang gawin para palawakin pa nila yung nalalaman na bilang isang kabataan, bilang um, estudyante nila. Ganun po. Nagkasama rin po doon, siyempre, yung para rin po mapalawak kung ano nga pa nga po ba yung mga dapat gawin at mga hindi na dapat gawin ng mga teacher sa school. Napaka-interesting, no, na gusto nila, like nila yung subject na English, pero dislike nila yung math, tama ba? Yes po. Oo. Hmm. Bakit kaya ganun, no? Siguro sa atin din naman dito, halos din ng mga kabataan or ako. Ako na lang, for example, hindi ko din masyado gusto yung math talaga. Oo. Actually, sa akin lang ha, kasi sa DepEd kasi it talks about rin may ka sa mga subjects, no? So, nagmamada talaga sa parang teacher factor, gano'n, no? So, Mm-mm. since nakita naman doon na ayaw nila ng math, hindi naman pwede natanggalin yung math sa subject nila kasi importante rin, no, yung mathematics, no? Especially sa pamumuhay natin, no? Kumbaga, baka gusto ninyo magnegosyo doon sa Kalambag Lakas, no? Paano magsukle, paano magbalanse, ganon. So, kumbaga napaka-significant din talaga ng math sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, para sa akin, no, since sinabasa ko rin na yun sa conclusion and recommendation yung ayaw talaga nila ng math. And ano ko sana, ayaw nila ng math at English. Tapos yung gusto nila is yung values education at saka Filipino. No, correct me if I'm wrong ha. Kung tama ba ako, Jessica? Dun sa recommendation, ay doon sa yung parang gusto nila is yung
Filipino at saka values education. So, yung sa akin na sa akin lang naman to mas maigi yung mga teachers natin, no, encourage natin sila na make other strategies, no, para magustuhan ni estudyante si math at saka magustuhan ni teachers elementary, no. Ganun yan talaga magiging teacher factor din talaga minsan. So, gawa ng activities or strategies para magkaroon ng interested i-engage niya yung sarili niya sa pagkatuto sa mathematics o sa English, no? Hindi ko sabihin na talagang pag-aralan niyo ng maigi yung English, gano. No, kasi diyan sa lakas, no, talagang napaka-importante talaga yung mother tongue, ninyo, no, yung dito yung dialect niyo, even sa akin, no. Kasi manobo rin naman ako, kumbaga IT rin ako, so mahalaga rin para sa akin na pagyamanin yung wika, no. Then, ayun, kailangan lang talaga no ni teacher na gawa ng strategy. Tama ba ako, Day Meryl? Sa'yo ba, Day Meryl, no? Isa rin ba sa factor yung teacher, no, when it comes sa pagtuturo, no? Kasi nandun talaga sa research, no? Lumabas sa research talaga nila na yun yung naging factors. Yun yung ayaw ng students. So, para ba sa'yo, Day, may factors ba yun? Yes, syempre day Akim, based from experience din, 'di ba? May mga subjects din talaga nung una kong narinig or una kong na-encounter na parang naisip ko na medyo mahirap. Pero dahil maganda yung pagtuturo, no? Maganda yung pag-introduce ng subject, no? Magandang mag-discuss si teacher or talagang ini-encourage niya kami, mga estudyante, na pag-aralan ito kasi ganyan, importante ganito. So, nai-encourage na din ako na pag-aralan yung subject na yon. And through time na kapag pinag-uusapan namin or nagdi-discuss siya, nalalove ko na din yung subject na yon. So talagang malaking factor yung teacher natin, no, sa ating academic journey or yung ating pag-aaral talaga, no, in general. So ayun, so talagang lumabas na may mga academic difficulties din, no, in some areas yung mga kabataan mula sa lakas. How about other results din, no? Nabasa ko dito na mayroong ano ito, hurtful words leave signs of trauma. So, ano kaya to? Baka pwede niyong i-elaborate. Yung sa hurtful words po, based po dun sa sa research po namin, based sa mga respondents, ito po yung kung saan nakakatanggap po sila ng mga parang masama or hindi mga naaayon na mga words na sinasabi sa kanila. Yung sa verbal bullying po, lalo po yung sa panlabas nilang anyo, sa kulot yung buhok, maitim yung balat, parang doon po, nadi-discriminate na sila and naanan po sila ng mga hurtful words. Yung sa pagsasalita din po, yung sa accent po, may accent po kasi kami, parang doon po, doon pa lang po, parang nadi-discriminate na sila. Kaya meron po kami nung hurtful words. Okay. Itong mga hurtful words na to, kanino ba nanggagaling? Mga classmates nila, ganun, or Yung hurtful words po is galing po sa ibang tao po, yung ah, sa mga unat po, ganun sa mga classmate po nila. Tapos yung sa, meron din po na galing daw po sa ah, kaparehas po namin na IT, ganun. Ayun, no? Okay. Agree talaga ako. So maganda talagang Doon, no? Kasi, magandang malaman talaga itong mga ganito, Day, or lumabas talaga itong mga results na to para again malaman natin kung saan ba tayo pwede pa mag-improve. Kasi gaya ng exactly. sinabi mo, Jessica, no, na may mga hurtful words na mismo galing sa kasama nilang IP na siguro, no, in a form of joke. Kasi ganun din naman talaga kahit dito, no, halos Oh, talaga tayo exactly, mga Day. kabataan, 'di ba? Sa tingin natin joke lang yung sinasabi natin, o 'di ba nagpapatawa lang tayo, pero hindi natin alam na nakakasakit na pala tayo sa mga kasama nating kabataon or sa ibang tao. Tama ba, Day Akin? Exactly, Day, no? Talagang tama yung sinabi nila, no? Of course, yung lumabas yung parang verbal bullying, gano'n. Yung parang ginagawang joke yung accent. Tama nangyayari rin dito actually, no? Dito sa community natin na they think that it's okay, but in reality, it was not, no? Na, bakit pagtawanan? Bakit kailangan gawing joke, no? Kasi when we say joke, hindi
lahat, mas di natin masasabi na joke yung isang joke kapag may nasaktan, no? So ganon, no, na talagang mahalaga na may mga ganitong research, no? Kung sa kailang community may mga actors sila na nag-discriminate sila dito sa mga accent, ganun din naman dito, no, sa ano, dito sa community natin, dito sa Katawan, na may mga ganon din mga instances. So, kasi lang wala pang research yan. Dahil dito kasi napakahirap talaga ng process when it comes, ano, tawag nito, research, no, ng respondent or participants is indigenous people kasi dadaan talaga sa napakahabang process, no, na ang daming documents so dapat kasi so hoping na dito rin sa community natin or kahit saan man ano, kahit saan man dito sa buong mundo or sa buong bansa rather, magkaroon din ng ganyang classic research, no? Nasa gayon is lumitaw kung ano yung dapat lumitaw para kung ano may problema man is masolusyonan. Ayun. So, talagang nga ako din sa mga taga-lakas na nagawa nila yung research na yon na alam ko napaka-crucial, napaka, ano, napaka, tawag nito, napaka, napakahirap do. Then, nabasa ko rin doon, Jessica, at saka ano, Eduardo, and Hannah, yung tungkol sa low self, yung sa low na, no, low self-esteem, no? Bakit kaya nagkakaroon ng ganun, no? Low self-esteem or yung parang confidence sa sarili, yung mga, of course, yung mga kasamahan nating IT dyan sa inyong community. Kasi lumabas doon nabasa ko. Mm-mm. Siguro po, uno dun, kaya po nagkakaganon sa love self-esteem. Kadalasan po kasi sa amin, kasama na po sa amin mga IT, is yung mga magulang po namin na nakapangasawa ng ibang lahi, like, nakapangasawa po ng Kunat, nakapangasawa ng Kapampangan, ng Bisaya, Oh. nagkakaroon po na siguro ng, yung ano po sa mga genes nila na, kung nagiging iba yung texture ng itsura nila, like, umuunat yung buhok nila, nagiging mas puti Oo. sila sa natural na kulay ng isang IT, and Oo. yung nga pong unat sila, and nandun na rin po yung dun sa way ng pagsalita nila. Kadalasan po kasi, di ba, pag ang isang ang isang bata ay may halubilo na ibang lahi or ibang klaseng pagsasalita, ay nakaka-captured po nila. So, isa rin po yun, kumbaga, may mga bata na mix na yung kanilang lahi. Meron na silang mix na Bisaya, mix na Kapampangan, and other na Mm-hmm. yun po yung isa sa nagiging factors kung bakit na nararanasan din nilang nabubuli ng kapareho nila na IT. Na same na, pareho naman parang nandun po yung, pareho naman tayong IT. Pareho naman tayong may dugong IT, pero bakit ganon? Which is, nandun din po sa physical appearance. Kaya, napapansin ng mga bata na, bakit mas itim ka? Bakit mas kulot ka? Ganon. Nagkakaroon talaga siya ng conflict sa dalawang side because of yung isa may mix na po na lahi and yung isa purong puro. Ayan, no? Salamat sa'yo, Hannah. So, dahil doon sa sabi may mga nahalo ng lahi, mas, kumbaga parang medyo umiba yung wangis nila, kumbaga kaysa naman sa mga natural na mga kalahi ninyo dyan. So, doon ba is, ano, di ba, banggit mo kayo na is may mga discrimination na ganon. So, dahil ba doon sa discrimination na yon is, nawawala ng tiwala kapag nabully siya is nawalan siya ng tiwala sa sarili. Meron bang factor? Yes, Jessica, parang gusto mong sumagot? Oo. Kaya po siguro nagkakaroon ng low esteem nyo and low confidence yung mga kapwa ko IT. For example po sa school, example po, magsasalita sila. And yung mga, kaklase nila is parang, um, binubuli siya yung parang, ay, ganito, ganyan, mali yung mga sagot mo, tapos hindi ganyan, ginagaya yung accent. Parang naiisip ko ng isang estudyante na, sige, hindi na lang ako magsasalita. Parang hindi na lang ako magsasagot. Kasi kung magsasalita ako, baka ano yung masabi nila. Kaya po siguro nagkakaroon ng low esteem. Parang hindi na nila um, binibigay yung, hindi na nabubos yung self-esteem nila Confident. kasi sa pwedeng mga sabihin ng kapwa nila. No, so, ganun na. Kasi nangyayari talaga yan sa loob ng classroom na kapag sasagot ka tapos like kung feeling nila mali, di pa naman kinonfirm ni teacher kung ano talaga yung tamang sagot,
is meron talagang, yung pa nasa katabi lang natin o nasa harapan natin, uy, mali yung sagot mo, ganon. Tapos, of course, yung sa accent din, gagayahin, ganon. So, may nakaka-insulto dito sa part na yun na. Parang masakit din, no? Kasi iniisip ko talaga na yung, habang kinikwento mo, Jessica, is, ini-internalize ko yung feeling. Nandun ako sa nandun ako sa position na yon. Ganun kasi akong tao talaga, no, na nilalagay ko yun sa sarili ko dun sa sitwasyon na yun, and mahirap din, no, na maging ganon o maging biktima na ganon. So, ikaw ba, Eduardo, na-encounter mo rin ba yon? Yung mga ganong scenario na sinabi ni Jessica kanina na kapag sasagot ka is pagtatawanan yung accent mo, ganon. Na-experience mo rin ba yon? Opo, lalo po nasa labas po ako nag-aaral sa labas ng community po namin. Kasi yung mga kaklase ko po, karamihan po talaga unat po. Yun. Oh. Actually, ulit-ulit, no, sinabi ni Jessica, sinabi ni Hannah, sinabi ni Eduardo yung tungkol sa unat. So, actually, parang nabanggit ata to ni Hannah that time na yung meaning ng unat. So, pwede na ba natin ulitin, Hannah? Ano yung ibig sabihin ng unat? Unat ibig sabihin po, sila yung po kasi yung naging term for yung mga ibang lahi, like yung straight yung buhok. Or kilala po Ayun. sa salita din namin na nauhay sa Mag-Anchi, and sa Sambal is, anong Sambal ng unat? Unat pa rin po siya. So, sa Mag-Anchi po kasi, it's nauhay for the term na straight yung buhok nila. Isa rin po kasi dun sa nagiging discrimination is yung pagkakaiba nila sa appearance ng IP sa hindi IP. Kasi ang hindi po IP para sa amin, pag tinawag po talaga siyang unat or nauhay, it means maputi naunat yung buhok na hindi katulad sa amin na nakulot yung buhok at saka medyo dark ang kulay. Kayo manggi ang kulay. Ganun po. Ayun, no. So, ayan, nakabike na si Day Meryl, no. Congratulations. Ayan, so, ulitin natin kay Day Meryl, kasi nabasa ko rin kay na Day Meryl yung tungkol sa self-esteem, no, na nawala sila ng confidence, and nabanggit din ni Ahana na meron ng mga, sa community nila, meron na yung mga unat na sinabi kayo na yung mga straight na yung buhok, yung medyo maputi na yung balat, no, yung hindi nakagaya sa kanila, and nabanggit din ni Hana ay ni Eduardo, no, na dahil since sa labas siya nag-aaral, no, labas ng community niya is talaga nakaka-experience siya ng ganun. So talaga naging factor din, no, na nawawalan talaga ng self-esteem yung estudyante kapag may mga ganong instances. Sa inyo ba, dahil nyo, sa school ninyo o sa community ninyo is may mga ganon din pa na mga instances? May mga ganon ba rin nangyayari? Sa amin, Dayakim? Oo. Since sa city ka talaga nag-aaral, ganon. Mm-mm. Siguro, hmm, siguro ngayong college wala na masyado, pero nung high school, meron. Pero hindi din to the point na tulad nila, no, na talagang, ano ba? Oo, dito sa amin kasi noong high school, talagang nagkakaroon kami ng mga discussion tungkol dito na talagang kapag may mga ganon or ano ba, i-embrace talaga yung differences natin kasi iba-iba talaga tayo ng pinanggalingan, ganon, 'di ba? May iba't ibang uri kasi ng root ng discrimination. Meron yung tulad sa inyo, yung inyong ano ba, yung inyong pagkakakilanlan or yung inyong tribe, 'di ba? May iba rin na nadi-discriminate through their gender or through their religion, 'di ba? May iba't ibang root talaga ng discrimination. And luckily sa amin, no, sa high school namin, sa Kidapawan City National High School, talagang ine-emphasize ng aming teachers or ng aming school community, no, na diverse ang paaralan namin. Mula Okay. kami sa iba't ibang culture, mula sa iba't ibang religion, may iba't ibang gender, iba't Oo. ibang, ayun, yung mga background talaga. So, kahit pa man ganun, nagsama-sama kami para mag-aral. Kaya, dapat hindi mo i-degrade, no, or ano ba, hindi mo dapat inaano yung, hindi mo dapat kinukutya yung kasamahan mo kasi pareho kayo may pangarap eh. So, ayun, nang hindi naman maganda kung ikukutya mo tapos ayun nga, isang effect yung magiging low yung self-confidence niya. 'Di ba, Day Akim? Exactly, no. Talagang nangyayari yung mga ganon. And sana naman hindi na masalong dumami pa yung mga biktima ng ganito, no. So,
By the way nga pa sa tatlong ito, no, sa inyo ba ang classroom is, ay sa school nyo ba, since we're talking education, no, so sa school nyo ba is, pinapaintindi pa sa inyo ng mga teacher ninyo yung kalagaan ng ganito, yung parang binibigyan nila ng awareness yung mga estudyante na may mga ganito, di dapat sila binubullying, di dapat sila pinagtatawanan, dapat tanggapin natin sila, mahalin, ganon. May mga ganon ba na ginagawa si teacher sa school ninyo? Ayan. Sa amin po, since college po, may may subject po kami na ngayong ngayong second sem, ano, Oo. may subject po kami na FTC2 kung saan po dito pinag-aaralan po namin yung um, diversity ng mga student, maging po yung mga may ma, mga PWD, pinag-aaralan po namin na dapat irespeto natin sila kasi yung sabi niyo po na iba-iba po tayo ng pinagmulan, iba-iba yung culture na meron tayo, yung sa pangangatawan natin iba-iba. So dapat po irespeto natin sila, irespeto po natin yung isa't isa. Oo. Kasi pagkakalam ko dahil Mary, no, tama si Jessica na may subject na ganun. Which is yung inclusive education yun. Kasi may subject din namin yun ngayon, no, inclusive education. Hindi lang siya umiikot dun sa races. Ano man yung race mo, yung lahi mo, ano man yung edad mo, ano man yung kasarian mo. Disability ka ba, o hindi, is kailangan maging open, no, yung school. Pwede sa ganun din. Pag-usapan ni doon as a teacher, since teacher naman itong si Jessica, paano mo i-handle yung classroom na gano'n, no? Dapat matutunan mo yung Jessica, no? Kasi talagang magagamit mo dyan sa community mo. Then, kayo ba, Hana, no? Sinasabi, di ba kayo ng teacher na dapat wag natin ganituhin, dapat mahalin natin sila, gano'n. Maging pala kaibigan tayo sa kanila. May mga gano'n ba ginagawa si teacher sa inyo? Hopefully po sa lakas, sila Ma'am and Oh. Sir, yung talagang prospered po sila na pinapaintindi nila sa amin na hindi kayo magkakaiba. Iba lang talaga yung lahi na meron kayo, pero hindi kayo kakaiba talaga. Kumbaga, iba lang yung pinanggalingan ninyo, pero hindi kayo, pare-pareho kayong tao, pare-pareho kayo na may pinag-aralan. And then explain din po nila sa amin dahil same po kay Ate Jessica na meron din kaming subject for Humanities 1 to Humanities 2 and sa counseling. Meron kaming social sciences na pinag-aaralan na kung ano-ano nga po ba yung mga pagkakaiba ng mga tao. Kung ganon din po sa counseling. Parehas lang, parang same lang din po na kailangan namin malaman kung ano-anong klaseng tao or sino-sinong klaseng tao yung pwede naming salamuha at sino yung mga pwede naming yung mga ika-counsel namin pagdating ng araw. So, ina-explain din po nila sa amin na um, nagkakaroon lang kayo ng diskriminasyon kasi magkakaiba rin kayo ng pananaw sa buhay. Hindi kayo magpare-pareho ng pananaw sa buhay. Kaya kayo nagkakaroon ng sarili-sariling pananaw na ganito kasi kulot ka ganon, mga ganon pong tingin nila sa ibang tao. Pero sila Ma'am and Sir po kasi sa Lakas High School, they're totally, i-explain po nila sa amin na kahit anong mangyari, hindi kayo iba. Hindi kayo kakaiba. Magiging kakaiba kayo kasi iba yung talino at saka iba yung galing na meron kayo. Iba yung talentong meron kayo. And in-explain po nila sa amin na hindi kayo basta-basta ay lang. Sa inyo nang simula ang lahat. Kasama po doon yung sa Word dati, yung yung mga sinasabi ko pa po noon na ay taka, aahon ka, at hindi ka mangmang. Yan po. Ayun. Huwag kayong mag-alala, may pa-challenge ako sa inyo. May pa-challenge ako sa inyo mamaya, no? Dahil meron, alam mo yan. No? So, na-overwhelm ako dahil sa totoo lang. So, si Roger naman, gusto ko marinig si Roger, no? Kung may mga ganon din ba sa university niyo, Roger? Since iba yung course mo iba yung course mo, then gusto lang namin malaman if si teacher rin ba, may mga sinasabi rin ba siya na dapat yung mga ganitong lahi is hindi dapat discriminate, dapat mahalin niyo yung isa't isa, especially sa classmate niyo, ha. Tanggapin niyo kung ano yung meron siya. May mga ganon din ba doon sa pinapasukan mong paaralan, tawag nito,
Eduardo, Eduardo, sorry. Eduardo. May, meron ka daw ba? Yung teacher niyo ba na dapat mahal din yung Sa amin po, sa school namin po, dahil BS Criminology, yung ine-explain po sa amin is yung karapatan ng isang tao. Yung human rights po. Kung dapat alam mo kung anong boundaries mo, may natatapakan ka bang tao dahil sa mga ginagawa mo. Dapat iniisip mo din po kung ini-explain po kung ano yung kung gagawin mo ba is matutuwa. Magagawin ba sa'yo is matutuwa ka rin ba? Ganun po. Ayun, no, maganda rin yun, no? Kailangan, no, na alam din natin yung mga karapatan natin, yung mga pribileyo na meron tayo. Kasi nga, di ba, katutubo tayo, ganon. And dapat malaman natin yun, no? At sa pagkakalam na lahat, no, nariyan nga pala ang RA 8371, which is the Indigenous People's Rights Act, na nangangalaga sa ating sa ating mga kapatid na mga katutubo dito sa ating bansa. So, ikaw naman, Daimel, what have your thoughts regarding on this? Ayan. Napakaganda din nun na kasi supportive yung kanilang teacher sa kanilang school environment. And ayun nga, napakahalaga din talaga ng teachers natin sa pag-mediate kasi minsan tayong mga kabataan, kapag may mga nangyayaring ganun, bullying, minsan hindi natin kaya i-handle na tayo lang. So kailangan talaga natin ng teachers na supportive, no, na may alam din tungkol sa ito ngang diversity na sinasabi natin or respect sa pagkakaiba-iba natin. And kayo, gusto ko lang malaman no mula sa inyo. For example, may lumapit sa inyo nga kapwa nyo kabataan na nag-open up na may experience siya tungkol sa bullying, ganun. Paano nyo din ba ina-approach ito? Or ano sinasabi nyo doon sa kanya? sa dahil nga po marami din pong kakilala at mga kaibigan na nag-aaral na po sa labas at nakaka-encounter ng bullying. Nalagi ko po sa nilang sinasabi na wag mo kong patulan. Kasi the more na pinatulan mo siya, the more na mas nagmumukha na mas mali ka. Kasi naiintindihan mo dapat kung tama ba na ginagawa niya sa'yo yun o mas tama ba na patulan mo siya dahil sa ginagawa niya sa'yo. Tsaka lagi ko naman po sinasabi na matatapos din ang lahat. Tiyaga lang, kailangan mo lang rin ng sobrang sa pag-aaral para maabot mo kung ano at sino ka. Para someday, in case na makita mo sila ulit, at least hindi ka mahihiyang humarap sa kanila na ito ako at ipinagmamalaki kung ano at sino ako. Ganun. Ganun po yung lagi ko sinasabi sa kanila. Wow, ang ganda naman no. Sana lahat ng mga may na-experience ngayon na tungkol sa discrimination or bullying, sana marinig yung sinabi mo no. Kasi talagang very empowering yung ganun na ayun nga, wag mo na lang patulan kasi alam mo naman kung sino ka sa sarili mo at confident ka kung sino ka. So, yun talaga dapat no, i-empower natin ang ating mga kabataan. At dahil na-discuss na natin yan, doon na tayo sa recommendations or conclusions na inyong research. Ano ba yung mula sa mga results na ganun, 'di ba? Yung results tungkol sa teka, backread ako. Ayun, yung results na may mga hurtful words na nagli-leave ng trauma sa mga kabataan. Mayroon ding lumabas na nagkakaroon ng academic difficulty yung mga kabataan mula sa lakas. Tsaka yung low self-esteem, isang challenge din yun sa kanila. Ngayon, mula dun sa mga results na yun, ano din yung inyong recommendations? So, bali po may 11 po kaming recommendations at yung ilan po doon is yung sa nabanggit niyo po na galing sa conclusion. Ang naging recommendations po namin sa number 1 is to intensify anti-bullying policy at all levels by quickly responding to the behavior and by promoting awareness about the culture and rights of IP that would lessen or even eradicate social discrimination in the law. So ito po, parang sa isang school po ito na kung halimbawa po may nabuling isang estudyante, dapat po magkaroon po ng agad na response yung mga namamahala po sa school para agad po na
marespondihan yung ginawa sa isang estudyante at para po ma-promote yung awareness nila na nga meron sila yung sa kultura nila, yung sa karapatan para mabawasan and maiwasan po yung racial discrimination. Para hindi na po magpatuloy pa, kumbaga parang ma-stop na doon sa isang pangyayari. Tama, exactly. Agree ako dun no, na palakasin pa yung mga policies natin sa school para hindi na lumala yung mga issue tungkol sa discrimination or bullying na talagang maagapan siya ngayon pa lang. So tama yun, no? May iba pa ba kayong mga recommendations aside doon? Siguro ano po, isa na dito yung um, mas pinagfokusan ko po kasi dito sa nung nakinig po ako yung part ng dialogue between Lakas elders and community leaders at the community level is considering the need to modify the way of wearing lubay or traditional clothing for male. Kasi I'm inspired by Sir Tabag Hugatan po na nakakita ko po kasi siya lagi na nakasuot ng lubay and nabubush yung confidence ko bilang isang IP na makakita na may tao pa rin talaga na sobrang proud, yung grabe yung pagiging proud kung ano at sino siya at yung pinagmamalaki niya yung traditional na meron siya or yung mga norms na meron po sa community. And Hmm. nakakataas ng confidence kasi bilang isang babae sa community or futured na maging kung halimbawa ipagkaloob sa akin po na maging elders din po or maging tagahawak ng kultura ng isang IP tribe is na napakalaking privilege na makita at saka makita sa amin ng mga susunod na henerasyon na maging proud kung ano at sino sila. Kasama na po dito yung pagsusuot ng tradisyonal naming damit. Kapareho na dito, katulad ng lubay nga po sa mga lalaki. Tunay naman po talaga Mm-mm. na medyo nakakalimot na po talaga kasi minsan ang lubay po kasi for the IT sa Aita ng Zambales is yung talagang tinatakpan lang po is yung bandang balakang or puwet ng tao. Pero, um, yung dito na nga po nakalagay dito na i-boost pa yung confidence nila para maipakita po sa ibang tao na kung gaano ba kahalaga yung pagsuot ng mga tradisyonal na kasuotan, lalo na po yung lubay. Talagang specific is lubay po talaga sa mga lalaki. Yan po. Wow. Sa school niyo ba doon sa sa Lakas High School, nagsusuot ba ng uniform or ano yung sinusuot doon? Actually po, ngayon po kasi for the new curriculum, tinuturo po kasi talaga sa amin from Monday to Thursday po is magsuot po kami ng uniform, formal uniform, yung uniform po talaga namin. And for Black Friday, pwede po kami magsuot ng bahalang lubay kasi civilian day po yun. So, pwede po kaming magsuot kung ano yung suot kasuotan na kung saan kami komportable. Pero specific po talaga is pwede po kami talaga magsuot ng lubay at ng bahilen sa lakas po. Wow, ang ganda no na ganun sana no na kung saan ka nag-aaral talagang sinusuportahan yung mga Yes traditions, po. norms, cultures ninyo. At isa na doon yung pag-implement na kada Friday sana masuot ninyo yung inyong traditional na kasuotan para hindi lang na mapasa in every generation yung ganong culture, kundi para sa amin na hindi alam ang tungkol dito, magkaroon din ng knowledge na ay may ganito palang culture yung mga Aita, no? Ganito pala yung mga sinusuot nila at ganito pala ang kahalagahan nito para sa kanila, ganun, no? Magkaroon din kami ng knowledge tungkol doon. So, ayun, napakaganda no na ang dami niyong na-find out doon sa research niyo na ang title, Combating Racism and Identity-Based Discrimination in Education. And mula doon sa mga na-find out ninyo sa research na yun, nagkaroon ng mga recommendations na hopefully, no, hopefully talaga ay mapakinggan ng mga authorities, no, magamit yung research ninyo para mapalakas pa, magkaroon pa ng maraming support yung community ninyo para mas mapalawak yung knowledge and ayun, mas ma-improve yung inyong community. So ayun, patapos na ata tayo, Day Akim. Yes, isang Mm-mm. napakagandang hapon, napakagandang episode
yung ating pinagsamahan ngayong hapon. Ang dami kong natutunan. Ikaw din ba, Day Akim? Of course, ang dami kong natutunan no, na talagang masasabi ko talaga na yung research na yan is pwedeng i-recommend sa iba, ganon. Pwede rin maging, of course, maging RRL din ng iba, no? Yung review of the related literature ng ibang mga researchers na gustong gawin. Yung kagaya ng research na to, sa kanila din community, sa kanilang mga, para rin sa kanilang kapwa katutubo na rin. No? So, ayun, para sa lahat at to ni Daimerin, no? Lahat ng mga napag-usapan natin sa oras na ito. Take it away. Take it away, no, Daimerin. Yes, ayun. For our synthesis, no, i-summarize ko lang lahat ng mga napag-usapan natin ng mabilisan. Syempre, ang main topic natin ngayong hapon sa ating episode ay tungkol sa youth-led action research ng mga kabataan mula sa Lakas Zambales. So, na-explain nila kanina, no, na ang youth-led action research ay isang research pa rin na ang nag-lead talaga mula simula hanggang matapos, pag-gather ng data, pag-conceptualize, and all of that ay mga kabataan or youth. And mula dito, mayroon ding action after ng research na yon. So, yun, yung youth-led action research. And sa kanilang experience naman, no, nabanggit din nila kanina na um, medyo hindi sanay sa research, no? Gaya ng mga nakararami sa atin, ng mga kabataan, hindi pa tayo masyadong sanay sa research. Kaya andun yung pressure, 'di ba? Yung kaba kung paano ba gawin yung mga proseso sa research. Pero um, napakinggan din natin na mula sa kanila, na-realize nila na importante din talaga yung research kasi mula dito, nagkakaroon tayo ng new knowledge, no? Panibagong kaalaman or kung may mga kaalaman na tungkol dito ay nadadagdagan natin, no? Based sa mga results ng ating study. And mula din sa research ay napapaunlad kung sino at ano tayo. Ayun. So, in detail, no, yung kanilang research, nagkaroon sila ng mga workshops, nagkaroon ng seminar na 2 araw. Tapos, ayun, ang dami nilang na-find out, no, mula sa kanilang research, no, na mayroon talagang racism, mayroon talagang experiences ng racism, discrimination, even sa kanilang community, no? Mula mismo sa kanilang kapwa na kabataang katutubo, no? Hindi aware na nakakasakit na pala sa kanilang kapwa. So, isa pa doon ay nagkakaroon ng mga low self-esteem, no? Dahil sa pangungutya nga, no? At saka mayroon ding mga academic difficulties na talaga namang dapat pagtuunan ng pansin. Kaya mula doon, no, I'm very happy na makita ang tatlong ito, si Jessica, si Eduardo, si Hannah, na makikita talaga natin day at damang-dama natin na empowered sila mula sa kanilang experience, no, sa research na yon, dahil hindi lang sila nagkaroon ng panibagong kaalaman tungkol sa ginawa nilang research or tungkol sa pag-conduct ng research mismo, kundi nagkaroon sila ng mga memories na for sure ay kanila pang dadalhin sa susunod nila na mga gagawin. And baka hindi natin alam, susundan pa ang research nila. Tama ba, Day Akim? Yes. And Okay. talagang nakita natin na empowered sila kasi nabigyan sila ng pagkakataon, no, na i-exercise yung kanilang leadership bilang facilitator at most importantly bilang isang researcher. So ayun lang ang ating mga napag-usapan ngayong hapon. Sa'yo na day Akim para sa Mm, mga announcements. Ayan, no? Para sa ating mga announcement mo. So next week po, wala po munang kalambag, no? Dahil po sa mahal na araw, ayan, so abangan niyo po kami sa darating na April 6, no? At malalaman niyo rin kung sino po ang inyong makasama sa araw na iyon. Ayan, no? Ang kalambag po ay napapanood sa kada Sabado po yan, no? 1 to 2 p.m. po, pero next Saturday po is wala po muna tayong kalambag at inaanyan pa rin po namin kayo na panoorin yung mga previous kalambag episodes natin, no? Hindi lamang sa FB, hindi lamang po sa Facebook, maging sa YouTube na rin po. Ayan, meron din po tayo 7 to 8 p.m. po yan. And of course, every Wednesday din po, meron din po tayong intonasyon. Ayan, mapapanood nyo rin po siya
every 3 to 4:30 din po yan, no, sa Init Philippines official Facebook page at sa kanila rin mga official Facebook page. Ayan, no? So, ngayon naman, of course, baka may gustong i-shout out ito sila Hana, si Eduardo at saka si Jessica. Ayan. Pangunahan mo na Hana, baka may gusto kang batiin. Ano po, and yung sa ating mga manonood po, dagdag po natin dahil po Holy Week na po next week. So babalik na lang po ang Kalambag sa April 6 and ano po, pwede niyo po kayo mag-message pwede po i-message niyo po ang Inat Philippines Kalambag or pwede rin po kayo mag-email para po kung halimbawa po kung gusto niyo pong kumuha ng clip ng aming mga videos ng mga Kalambag. And shout out po sa Kalambag. Hi, hello, na-miss ko po kayo. And sa ating mga manonood, sana patuloy niyo po kaming suportahan. Maraming salamat po. Ikaw naman, Jessica. So, ayan, hello po ulit. Shout out po sa mga nanonood sa Kalambag. And isa pong masaya po ako na nagkaroon po ulit ako ng pagkakataon na makasama sa Kalambag. And shout out po sa mga adult support na tumulong sa amin sa paggawa ng YAR kay Ma'am Dilin or Calista Bills po. Thank you, Ma'am. Ilang po. Ayan. So, ikaw naman, Eduardo, no? Baka may gusto kang i-shout out. Hello po. Batiin. Magandang hapon po. Shout out po sa yan nga po, Kalambag family, tapos kay Ma'am Dilin po na tumulong sa amin, tapos mga youth leader po, mga ibang leader po. Yun po. So, ayan, no? Maraming salamat sa inyong lahat, no? At bago pa tayo magtapos, no? Kaya nang sinabi ko kanina, may pa-challenge tayo sa tatlong ito, no? Actually, maliit lang naman, no? So, yung sabi kayo ni Hana, no? Kumbaga ganito, since puro kayo mga katutubong Aita, no? And alam ko proud na proud tayo dyan. And maging kami proud na proud kami sa inyo. Ganito ha, ako ay Aita, of course, ako ay, dugtungan ninyo yon. Yes, ninyo? Okay lang ba sa inyo? Ayan. Ako ay Aita, of course, ako ay Blanc. Ayan, so gusto ko mauna si Hana. Ayun sa TikTok. Oo, ayun na tayo si Hana kasi alam niya. Of course, yan. Ganon. Oo. Sige. Mauna ka, Hana. Ako ay Aita. Of course, kami ay magaganda, pogi, at matalino, syempre. Ayan. Yes, ikaw naman. Ako ay Ikaw Aita. naman, Jessica. Ako ay Aita. Of course, ako ay hindi Aita lang. Ayan, ikaw naman, Roger. Si Eduardo, alam kong hindi magpapahuli yan. Go! Eduardo, Roger, tuloy. Nga po, ako po ay Aita. Of course, hindi lang din po Aita. Maraming alam din po na gawin. Yan. Perfect. Maraming salamat sa inyong tatlo, no? At syempre, no, sa ating mga kakalambag, no, if may mga concerns kayo tungkol sa research nila na ginawa or gusto niyo na magkaroon ng copy, no? Gaya ng sinabi ni Day Akim, baka gusto niyo gawing RRL, no? Pwede niyo pong i-contact ang Inet Philippines, inet_philippines@yahoo.com, or pwede rin kayong mag-search sa Inet website at saka Inet Academy, no? Andun yung kanilang, ano ba? Ito, inetphilippines.org.ph. Yun. Tsaka inet-academy.org. So, yun. I-search lang po ninyo sa Google or kung saan man na Chrome at pwede rin po kayong mag-visit sa Facebook page ng Inet Philippines. So, ang daming mga resources, ang daming yung pwedeng access doon sa kanilang research. And maganda na mabasa po talaga natin kasi mula nga sa aming na-discuss, 'di ba? Very brief lang 'yun pero ang dami naming nalaman. So mas maganda kung mabasa talaga natin ng buo yung kanilang research para mas marami tayong matutunan in detail. Ayun lang. Sa akin naman, shout out no sa lahat ng mga manonood sa Kalambag. For this whole month talaga, Day Akim, nagsama tayong dalawa para sa episodes ng Kalambag. And I'm very happy na nakasama ko kayo, Jessica, Eduardo at Hana para sa hapong ito.
At sana makita-kita pa tayo sa susunod na episodes ng Kalambag. Mag-ingat po tayo lahat at uminom ng maraming tubig kasi napakainit na talaga ng panahon. Ayun, stay safe lang at mabuhay. Ayun, Day Akim, ikaw naman? Ayan, so maraming salamat to sa Init Philippines, no, na talagang patuloy na sumusuporta. Of course, aside kay Meryl na uminom na maraming tubig, no, lagi tayong mag-ingat kasi nga po ngayon ay uso po yung mga sunog, ayon. Then, of course, March also is considered as Fire Prevention Month. Ayan, dapat matutunan natin, no, yung paano mag-ingat sa loob ng bahay para maiwasan yung sunog. Alam ko may mga safety tips na isinend dun o nakapost doon sa DepEd Philippines official page, no? I think meron din dito sa Inet Philippines at sundin nyo rin yun at para maging gabay rin para sa inyo. Muli po ako si Akin Pulpog. Ayan, kasama si Day Meryl at ang tatlo nating mga bisita, ayan, si Ana, Jessica, at Edward. Ayan, see you next week po. Next week po.